Salvador, Ernesto Escriba, Magno Eulalia Manuel, Romel Tuazon, at mga kaluluwa sa purgatorio, sila nawa ay tanggapin ng Diyos sa kanyang malwalhating kaharian, kapiling ng mga anghel at mga banal. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nagtitipon ngayon para sa unang araw ng ating pagsasyam bilang paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na Pintakasi, San Francisco ng Assisi, dito sa ating parokya sa Limay. Sa araw na ito, muli tayong nagkakaisa bilang isang sambayanan upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia at upang humiling ng panalangin at gabay ni San Francisco ng Assisi na kilala sa kanyang kababaang loob, malasakit sa kapwa at pag-ibig sa kalikasan. Ang ating misa sa araw na ito ay pamumunuan ni Reverendo Padre Fernando Ronnie Loreto, ang kura paroko ng parokya ng Santa Gemma Galgani sa Mount View, Maribeles, Bataan. Tumayo po ang lahat bilang pasimula ng pagdiriwang ng banal na misa at makinabang sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoon. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Panginoon, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, aloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tugtong na anak ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ang banal, Panginoong Jesucristo, sama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persia. Nang unang araw ng ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda, anak ni Saltiel, at sa punong saserdoteng si Josue, na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon: ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila ay parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo.
at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako ay masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Panginooy nagagalak sa hirap niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matutuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa mga nagpapakumbaba, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip, sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sinabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kaniya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kapayapaan ang tunay na hangad ng bawat tao sa mundo. Kabaliktaran ito ng naramdaman ni Haring Herodes sa Ebanghelyo ni San Lucas ngayong araw. Nagulo ang kanyang isip matapos mabalitaan ang mga ginagawa ni Jesus. Nangangaral, nagkakawang gawa, nakagagawa siya ng himala tulad ng pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalaya sa mga demonyo, at pagbuhay sa mga patay. Pagkabalisa ang lagay ng kanyang kalooban. Nababalisa si Herodes. Hindi siya mapanuto dahil may sumisigaw sa kanyang kaloobang sukat niyang ikatakot at ipag-alala. Maraming mga tao ang nagsasabi, lumitaw daw si Elias mula sa lumang tipan, na pinaniniwala ang magbabalik na muli. At ito ang hudyat daw ng katapusan ng mundo.
Isa pang pahayag ng mga tao ay ang paniniwalang may isang propeta na muling nabuhay mula sa mga patay. At sino ba ang propetang alam niyang namatay? Nawikan Herodes, hindi maaaring si Juan Bautista dahil pinapugutan ko siya ng ulo. Ang pagkabalisa ay tunay na tanda ng isang kasalanan. Hindi matatahimik ang sinumang sa kalooban ng Diyos ay sumusuway. Sa unang pagbasa, nagwika si Propeta Ageo sa mga tao, isipin ninyo ang inyong kalagayan. Bakit? Ano ba ang kalagayan ng mga Israelita sa panahong ito? Matapos ang pagkabihag sa Babylonia at pagsakop ng Persya, pinauwi sila ni Haring Ciro sa kanilang bayan at inutusang itayo nila ang nasirang templo ng Jerusalem. Subalit, nakalipas na ang mahabang panahon, hindi pa nila ibig simula ng pagtatayo nito. Sabi ng Panginoon kay Propeta Ageo, ang sabi ng mga Israelita, hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Pero ang totoo, wala silang malasakit sa templo. Wika nga ni Propeta Ageo, magaganda't maaayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Dagdag pa dito, isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inyong inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi kayo nabubusog. Kumikita ang mga manggagawa, ngunit kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakaaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Hindi malayo ang kalagayang ito sa atin ngayon, kung sa kalooban ng Diyos tayo ay tumututol. Batid ba natin ang gustong mangyari ng Diyos para sa atin? Alam ba natin kung ano ang magpapaligaya sa atin? Ang tunay na magbibigay ng kapayapaan sa ating kalooban? Taong 1205, narinig ni San Francisco ang tinig ni Kristo mula sa krusifiho nang minsan siyang nagdarasal sa sirang kapilya ng San Damiano sa Assisi. Sabi, Francisco, itayo mo ang aking simbahan. Inakala man niya nung una na ang tinutukoy ay ang sirang kapilya. Ngunit sa kalaunan ay naunawaan niyang ang tinutukoy ay ang kalagayang espiritual ng simbahan noong panahong. Matinding paghahangad sa kapangyarihan, maging mula sa mga kaparian. Mas pinahahalagahan ng mga material na bagay at kamunduhan, kaya't napapabayaan ang mga mahihirap. Ang mga kawalang pagkilala sa Diyos na may gawa ng lahat. Kaya naman ang tugon ni San Francisco ay ang mamuhay ng dukha na sa Diyos lamang umaasa. Iwinaksi niya kahit ang sariling kayamanan at namuhay tulad ng pulubi. Pinaratangan siyang isang siraulo dahil dito. Subalit, sinabi niya, huwag kayong matakot maging mahirap, maging malaya, tulad ng mga ibon. Dahil ang kayamanan ng mundong ito ay maaaring maging hadlang sa malapit nating ugnayan sa may likha. Pinatuhanan ito ng Diyos ng taglayin ni San Francisco sa kanyang katawan ang mga sugat ni Hesukristo, ang stigmata. Tinanggap ito ni San Francisco ng may buong puso at pasasalamat. Ang Panginoong kanyang minahal at ninais paglingkuran ay nagpaunlak na maging kanyang katulad sa kahirapan, pagtitiis, hanggang kamatayan. Noong taong 1225, 800 taon ngayon, sa kabila ng matinding sakit dahil sa mga sugat ng stigmata, gayon din halos hindi na siya makakita at batid niyang hindi na siya mabubuhay ng matagal, isinulat niya o idinikta niya ang isang awit ng pasasalamat na mananatili ng mahabang panahon. Ito ang awit ng mga nilalang.
Cantico delle Creature, Canticle of Creatures, na sa kalaunan ay nakilala bilang Canticle of Brother Sun. Ang kathang ito ay nagsasaysay ng kagandahan ng sanglilikha at ang hiwaga ng buhay. Pinasasalamatan ni San Francisco ang Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha na itinuturi niyang bahagi ng pamilyang ginawa ng Diyos. Tinawag niyang kapatid ang araw at buwan, brother sun, sister moon, at ang mga bituin, ang hangin, tubig, apoy, at lupang sadyang inilagay ng maalam na Diyos para sa ating kapakinabangan. At anong dahilan? Hindi niya tayo nais mahirapan. Subalit, sa maling paggamit ng mga likas na yamang ito at pagkahumaling sa kapakinabangan dulot nito, nasisira ang layunin ng may likha ng lahat. Ang paghahangad ng labis ay magdadala sa iba sa hapis. Ang paghahangad ng lalong kapangyarihan ay magsasadlak sa iba sa kahirapan. Ang muling paggamit ng kapangyarihan para lamang sa pansariling kapakinabangan ng mga pinagkatiwalaan ng mga mamamayan ay malaking kasalanang humihiyaw ng hustisya sa langit. Alam ninyo ang aking tinutukoy? Sapagkat tayo ay ang simbahan ng Panginoon. Tayo ang kanyang tahanan. At sabi ng Diyos kay Propeta Amos, hindi ko malilimutan ang kanilang kasamaan. Bilang katugunan sa usaping ito, isinulat ng yumaong Santo Papa Francisco noong 2015 ang encyclical na may pamagat, Laudato Si', na naglalayong manawagan ng pagbabago sa pagbabalik loob sa kapakanan ng lahat at ng ating daigdig, our common home. Ang pagkabalisa ni Herodes ay atin ding pagkabalisa dahil tulad niya, marami tayong paglabag sa kautusan ng Diyos. Nawa, tulad din niya, sikapin nating makita si Jesus nang hindi natatakot. Hanapin natin siya sa ating sarili na ginawa niyang mabuti. Hanapin natin siya sa ating kapwa na ipinagkatiwala sa atin bilang mga kapatid. At sa huli, nawa ay matagpuan natin si Jesus sa lahat ng nilikha ng Diyos na dapat nating mahalin at ingatan. Sa ganitong paraan lamang magiging payapa ang ating kalooban. Kung magkakagayon, matitiyak kong katotohanan ang isinasaad ng Salmo 149 ngayong araw na ito, 149, na nagsasabing, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Idalangin natin ang ating debosyon kay San Francisco sa pagtulad niya kay Kristo ay maging susi at bukal ng pagbabago upang maging tulad niya tayo at maging buhay na larawan ni Kristo sa ating kapwa sa lahat ng panahon. Amen. Tumayo ang lahat. Alam natin ang napakaraming kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan at ating wikain. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng may mga kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga pari at reliyoso, naway maging tapat sa kanilang mga tungkulin sa Diyos.
at sa sambayanang kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit, naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Yaong mga nauna na sa atin, nalisanin ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan ang magpatuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Narito, O Ama, anak at ina. Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Puri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailan. Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito, para maging inumin at bibigay ng iyong Espiritu. Puri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap
sa pagdiriwang na nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nangniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong
Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Rufino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Francisco de Assis at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming ranhang pagpapatawad namin. Sa amin at huwag mo kami ipahit tulog sa tukso. Sa lahat
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa'yo ang kaharian at kapangyarihan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Kasi isang salita mo lamang ang gagaling niya. Isang galawin mo ako ng katawan ng tuloy ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Malaking karangalan ang makapagmisa dito sa inyong simbahan sa parokya na nakatalaga kay San Francisco de Assis at magsimula ng ating nobina para sa kapistahang ito. Marami pong salamat. Pace bene. Gagawad ko sa inyo ang pagpapalang Franciscano. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessings. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpalain kayo sampu ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-asa kay Kristo. Gandang gabi.